Hello mga kabalbas, ang ating reaction video ngayon ay ang mainit na pagtatalo kanina ng majority at minority sa Senado. Ang kanilang mainit na pinagtatalunan ay kung sino ang may custody kay Bryce Hernandez na ating matatandaan na isa sa mga DE ng Bulacan na nasangkot sa flood control project dahil nung naimbitahan siya sa Kongreso para maging resource person ay nirequest niya sa Kongreso huwag na siyang ibalik sa Senado dahil nanganganib daw ang buhay niya sa Senado dahil sa pagkakontempt sa kanya. Panoorin natin ang video. There's what we call legal custody and physical custody. Lawyers know this, Mr. President. As long as the Senate retains the legal custody over the person of Bryce Hernandez, the physical custody is of no moment, Mr. President. Whenever we need him, we'll just direct the PNP Custodial Center to deliver him here. And if the House of Representatives will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. And this is not a new rule, Mr. President. We have committed Alvin Balag to the Pasay City Jail. We have committed persons cited in contempt by the Senate in other detention centers. We're not changing the rules, Mr. President. So that's my manifestation, Mr. President. Yeah. Minority Leader, go ahead. Tama po si Senator Lacson na may legal at physical custody. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi yung Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick Gordon and the committee na dun ilagay. In fact, ayaw nila eh. Yung mga kinulong doon, gusto nga dito. In this case, it is the witness, Assistant DE, saying, wag niyo akong dalhin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, de lahat na lang ng witnesses sasabihin, wag tayo doon. Paano kung wala rin silang tiwala sa PNP? Wag sa PNP, lilipat natin sa NBI. The peculiarity of this case is that it wasn't the House, nor the Senate, nor the PNP, nor the intelligence community making the request. It was the witness. I beg to disagree. It was Speaker Martin Romualdez who was asking me. Yes, I Mr. did not President. talk to the witness. I did not hear him say. It was only Speaker Mr. President, Martin. it was live in the hearing. Bago siya magsalita, sinabi niya, pwede ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga, hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Meaning condition pa nila, magsalita ka, saka na. That's why I think, in fairness to the speaker, no? I don't think this is his personal I don't think wishes. he was also present. Yeah, in much the same yes, way yes. as I did not hear that. Let me particular clarify note. that, Mr. President. I Yes. don't think it's his personal request. I think he was conveying it as speaker to this chamber in the same manner na pag may request kami sa House, either the majority leader or the Senate President will request it. But hindi naman po alam ng tao na ang request ay formal eh. And again, hindi ko na question yung kagabi. But all over the news and live, yun po ang lumalabas. Yung witness ang nagdidikta na wag niyo ako ibalik sa Senate. Ano ba experience niya dito? Ano ba ang ginawa natin sa kanya? It's the impression na pag dito, mapre-pressure or may kakausap sa kanya. Yun yung impression ngayon eh. Which I think is unfair to all of us. I'd love for him to name senators here para ma-confront natin na siya. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Your their request
that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant at Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we are giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And Yes. you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So Still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But because the the Senate request- President already has said the rule. Mr. which President, allows the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the President, legal Mr. custody, President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at that time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he is here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the Majority Leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, Mr. custody. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee
about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But Yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. nasa- So in the evening, Opo. when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal custody of the Senate. Meron po pong isang isyong naiwan dahil noong September 8 po, while I was still the chairman of the Blue Ribbon, napagkaisahan po ng komite dahil sa noong September 1, kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong
lumabas na do sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang flood control. Pinload po natin yung idea na kung gusto ninyo, ay kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Sa nakikita naman namin, basta hindi kayo most guilty at napakarami pong ibang mga requisites doon, tinignan po natin mabuti. After 1 week, Mr. President, dalawa pong mag-asawa, yung Diskaya, ang naggawa po ng sworn statement. Pero bago po niya nila gawin yon, ay siniguro ko po na talagang sila ay voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya yung pong kanilang emissary, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang halong pagsisinungaling ito. Yun ang option na gusto nila at narinig nila yung aming pinupload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, a state witness. Yun nga po ang nangyari, Mr. President, hanggang sa sila nga ay tumestigo sa komite, dala-dala at binasa nila yung kanilang sworn statement. Nang dahil po doon, Mr. President, ay gumawa kami ng sulat sa ating kalihim ng Department of Justice. At yun nga po ay September 8, 2025. Gusto ko po malaman, Mr. President, ano po yung status noon sapagkat kayo na po ang pumalit na Senate President by that time. Yes, the proposal and your intention is indeed, yes, it's laudable. We may be able to get state witnesses there, no? But that September 8, evening of September 8, when I was informed about it, what I did was to decide that the issue be referred to the Blue Ribbon Committee, especially knowing that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the notice. Mr. President, if that happens, parang ang amin pong pinag-usapan noon while I was still the chairman of the Blue Ribbon Committee, parang nawalan po ng saysay. Ang mangyayari po noon, with all due respect, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila, alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Mr. President, September 10 na po ngayon. Kung sakali pong totoo na nanganganib ang buhay nila, yun pong ipinangako namin na immunity sa kanila na makakatulong po. At yun naman po ang naging courage sa kanila para lumabas into the open and tell all. Nakita naman po ninyo, talagang initially nakapagsalita sila nung inaakala nilang kasangkot po, allegedly, sa mga maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Kaya po, ang tanong ko ngayon, kailangan po bang pagpasyahan ng bagong liderato ng Blue Ribbon ang isang bagay na amin na pong naaproba nung kami po ay nandun pa sa Blue Ribbon?